Right? Hello, 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 hello. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. Gusto ko lang ipakita sa inyo itong video kung saan itong si Presidente Bongbong Marcos Jr. ay pinalakpakan po itong Manila City Government for creating a housing model that gives residents access to vital services. During dyan po sa inauguration ng San Lazaro Residences sa Santa Cruz, Maynila. At grabe mga kababayan, bilib na bilib si Presidente Marcos dito sa ginawa ni Yorme Isko Moreno. Grabe. Bilib na bilib itong si PBBM sa ginawa ni Yorme, lalong-lalo na itong programa na nagbibigay ng housing units sa mga residente ng lungsod ng Maynila. At hindi basta-basta hindi basta-basta housing units. Kondo, mga kababayan. Kondo? Walang hiya. Kaya bilib na bilib siya, tapos sinabi ni Presidente, ang bilis ng pagkakagawa. Kaya sabi ni Presidente Marcos, kapag ganito, siguro, Yorme, sabi niya, Yorme, ikaw na kaya humawak ng housing projects natin sa national government. So yun mga kababayan, mukhang natitipuhan ni Presidente Bongbong Marcos itong si Yorme at baka ilagay ito bilang isa sa cabinet members ng Malacanang. Hindi po imposible mga kababayan kasi nabanggit po ni Presidente. Ikaw na kaya maging in charge dun sa sa mga proyekto natin. So mukhang napupusuan ni Pangulong Bongbong Marcos si Yorme at baka isang araw magulat na lang tayo mailagay itong si Yorme bilang isa sa mga gabinete ni Presidente Bongbong Marcos. So ito mga kababayan, pakinggan natin itong speech ni PBBM na kung saan talaga ng mga pinuri niya itong si Yorme, si Vice Mayor Atienza at itong City Council dito sa maganda nilang proyekto para sa sa mga batang Maynila. Panoorin po natin. Salamat Yorme sa iyong pagpakilala at magandang tanghali po sa inyo lahat. Magsiupo po tayo at patatagalin ko yung speech ko para mapilitan si Mayor magpakain. Magandang tanghali po sa inyo lahat at good morning po. Napakaganda po ng aming inikot dito sa inyong San Lazaro na housing na ginawa na nakakaiba sa lahat ng aming ginawang housing sa national government. Lagi po namin sinasabi, hindi sapat na magtatayo ka lang ng bahay o magbibigay ka lang ng unit. Dahil ang buhay ng tao ay hindi pabahay lamang. Kung hindi, kailangan malapit, mayroong serbisyo. Ito, ngayon lang ako nakakita na mayroong health center sa loob. Kaya yung mga nakatira dito, hindi na kailangan lumabas pa ng building nila. Kung meron silang karamdaman, doon sila pupunta. Nakita ko nga yung malaking karatula, nakalagay doon, PhilHealth accredited na. So, basta't maging tenant dito ay magiging maginhawa ang service ng healthcare ng ating mga pasyente, magiging pasyente. Ito po ay nagpunta ako rito para makihalo, pero ang katotohanan, we will share the credit, pero ang katotohanan, gawain po ito ng Manila City Government. Kaya magpasalamat tayo sa inyong Mayor, sa inyong Vice Mayor, lahat ng City Council, dahil ginawa nila yung Manila Urban Housing Ordinance na ginawang opisyal ang pabahay para sa mga mahihirap na Manila resident at empleyado ng gobyerno na salary grade 18 at pababa. Pagka nakita ng ibang LGU ito, gagayahin ito, asahan mo. Dahil napakagandang modelo itong ginawa ninyo. Ito ay bahagi ng tinatawag
ng Maynila na in-city housing program. Nagsimula po ito, baka alam na ninyo, yung condominium. Yun ang nauna, condominium 1 and 2. Sumunod na yung binondominium, yung Pedro Hill Residence, yung dinadaan-daanan natin sa Skyway. Tapos San Sebastian Residence at saka yung Baseco Community. Yung po ang dinaanan din po namin. Galing din po kami sa Baseco Hospital para makita kung ano yung mga facilities para sa ating mga kababayan doon. At masasabi ko nga ulit, napakaganda naman at maayos. At sa palagay ko, si kagaya ng sabi ko doon sa Baseco, napakapalad ninyo na ang liderato ng lungsod ng Maynila ay talagang malapit sa tao, nauunawaan ang pangangailangan ng ating mga kababayan at hindi lamang nauunawaan kung hindi ginagawang kaagad ng solusyon. Naiinggit nga ako, sinasabi ni Jorme, yung isang housing na ginawa na sa 3 months. Ilang unit yun? 200 plus units. Okay, putulin ko lang. Ito abangan ninyo, tingnan nyo, sasabihin ni Presidente Bongbong Marcos. Parang kukunin niya si Yorme diyan sa kanyang gobyerno. Kasi nga bumilib siya dito sa ginawa ni Yorme sa sa Maynila. So pakinggan ninyo mga kababayan. Parang yun na yung parang yun na yung hudyat. Hindi kaya hint yun na talagang napupusuan ni Pangulong Bongbong Marcos na maisama sa gabinete itong si Yorme at hawakan na itong mga housing projects dyan po sa national government. Pakinggan ninyo mga kababayan. Panaginip lang sa amin yun sa NHA at saka sa DSUD na ganun kabilis. Kailangan na magpaturo kami sa inyo kung paano ginagawa yan. Ikaw na mag-in-charge doon para mabilis ang pabahay natin. Kaya naman po. Ayan, narinig nyo mga kababayan. Narinig nyo? Mukhang talagang iyon ay mukhang imbitasyon. Parang imbitasyon na mismo ang presidente sinabi kay Yorme harap-harapan. Ikaw na ikaw na umawak ng natin para mabilis. Kasi ngayon wala, ang bagal kayo, ang bilis, 200 plus units, nagawa nyo in 3 months. sa amin, panaginip lang yun. So, Yorme, ikaw na humawak na ito. Sabi ni Presidente Bongbong Marcos. So, kaya? Sana, kaya lang pumayag kaya si Yorme. Kasi gusto ng taga Maynila, dun lang siya sa Maynila. Pero tingnan natin mga kababayan, wala po kasing permanente dito sa mundo. Kaya kung siya ay kukunin ni Presidente at tutulong sa gobyerno para naman ito sa taong bayan, okay lang po yan. Para sa mga taga Maynila. Makikita natin na kapag maganda ang ugnayan ng local government, ng national government, andito po Land Bank, sila po nagpondo nito. Nagsimula pa po ito nung pandemya. Kaya natapos din at ito ay makikita natin magiging napakahalaga ang ganitong klaseng mga pasilidad para sa ating mga kababayan na may pabahay at maraming mga serbisyo at inakyat pa namin, may swimming pool pa doon sa taas parang social, para ako nasa Makati. Parang hindi naman isipin na makakita tayo ng ganito sa socialized housing, ganito kabilis, ganito kaganda, at dapat nga magpasalamat tayo na mayroon tayong ganito at yung mga inspirasyon na nagdala ng ganitong klaseng facility dito ay dapat natin pasalamatan at ito ay kasama po sa aming programa bilang sa national government dito. Kaya po ako'y nandito. Kahit hindi national government project po ito, ay gusto kong ipakita sa lahat ng taong bayan na ito ang maaari natin gawin. Basta't magandang ugnayan, basta't magandang ang pag-coordinate ng national at saka local government, marami tayong magagawa. Ito, local government pa lang, pag pinagsama mo pati, yan na nga, yung mga funding, yung mga pondo na manggagaling sa national government, yan po, ay makikita po ninyo, ay napakalaki ang magiging benepisyo sa ating mga kababayan. Kaya po,
ay congratulations po sa inyong lahat. Sa lalo na yung mga maninirahan dito sa napakaganda na San Lazaro Residence dito po Santa Cruz. Kaya alam niyo po, ito po ay naalala namin lagi yung housing dahil kawawa rin ang ating mga kababayan at kakulang-kulang yung housing. Pinaalala sa akin ni Jorme, yung housing dito, yung luma dito, Bliss pa ito. Yung mga bata, hindi na nila alam yung Bliss. Tinayo ng mother ko, si Imelda yan. Panahon pa ng mother ko yan. Nung governor, nung siya ay Human Settlements Ministry. Yan po. At diyan po namin natutunan, nung panahon ng mother ko, yung Human Settlements. Kaya hindi, ang title po ng kanyang departamento, hindi housing. Ang departamento was at the time at saka nabalik is gumagawa sila, hindi lamang nagpapatayo ng bahay, kung hindi isang komunidad. Kaya human settlements. Dahil tama rin naman, hindi naman basta ipaglalagay ka ng ilang bahay sa bundok, wala namang trabaho, wala nang walang palengke, walang simbahan, walang eskwelahan. Mahirap. Walang pupunta ron, walang titira doon. Kaya ganitong housing na ito, ganun din ang pag-iisip na kumpleto na. It is not just a unit, kung hindi ito ay isa pa rin ay kasama sa community. Binubuo ang isang community. Ginawa ngayon dito sa Maynila, binuo yung isang community dito sa isang building. Kaya congratulations sa lungsod ng Maynila. Congratulations sa lahat ng magiging beneficiary dito sa magandang programa, magandang proyekto na ito. Maraming salamat po sa inyo. Magandang tanghali. At saka pwede na yata. Merry Christmas na po. Merry Christmas. So yan po, palakpakan natin si Presidente Bongbong Marcos, si Yorme, si Vice Mayor at ang kabuuan ng Manila City Council. Siyempre, congratulations sa lahat po na makatatanggap ng mga units dyan po sa San Lazaro Residences. At yan nga, mga kababayan, bilib na bilib si Presidente Bongbong Marcos kay Yorme. Di ba? At hindi nag-credit grab etong si PBBM, hindi katulad ng iba. Sigurado i-credit grab 'yan. Pero si Presidente hindi, sabi niya hindi ito national government project, ito ay local government project na dapat gayahin ng national government. Oh. So inspirasyon ito nung nakita ni Presidente, grabe, umakyat pa raw sa taas, may swimming pool. Grabe, may swimming pool. So, bilib na bilib si Presidente kay Yorme. Kaya, doon sa nabanggit kanina, mukhang hindi kaya yun ay parang imbitasyon. Parang pasaring na, Yorme, baka pwede naman, ikaw na humawak ng mga proyekto natin sa pagdating sa human settlement. Tama si Presidente, wag na yung housing lang kasi housing bahay lang yan. Human settlement. Ikaw ang humawak ng mga para sa kapakanan ng taong bayan. Total malapit ka sa tao, ikaw ang kailangan ko. Yung mga ilagyan natin sila ng magandang pamamahay at isang community na kumpleto na hindi na sila lalayo. Yun ang forte ni Yorme. Kaya mukhang baka isang araw makita natin na baka cabinet member na itong si Yorme Isko Moreno. Payag ba kayo mga batang Maynila, mga lehitimong mga Manileño? Payag ba kayo? Kasi hindi ko natatanungin yung mga DDS, mga vlogger na hindi naman taga Maynila. Kasi iba dyan, hindi na taga Maynila, hindi naman talaga pinanganak sa Maynila, nakikisaw-saw lang. Lalong-lalo ng panahon ng eleksyon yung mga DDS, hindi ko yung tinatanong ko yung mga taga Maynila, payag ba kayo na ilagay si Yorme sa national government para mas malawak yung kanyang kakayanan na matulungan, hindi lang taga Maynila, kundi mga taga ibang lugar. Kasi sa ginagawa ni Yorme sa Maynila, sabi nga ng Presidente, baka gayahin ito ng iba pang mga local governments. Payag ba kayo mga taga Maynila? Kasi mayroong mga dyan pinanganak sa Maynila na nasa abroad. Mayroong mga pinanganak sa Maynila na nasa ibang lugar. Ako, katulad ko. Ako, dyan ako pinanganak, dyan ako lumaki, dyan ako nag-aral. So, batang Maynila to, it's
Sabi nila, hindi ka naman taga Maynila. Sino nagsabi sa inyo? Diyan ako sa Maynila pinanganak. Diyan ako bininyagan sa sa Santo Domingo Church. Diyan ako nag-aral. Diyan ako nag-high school, elementary, college. May bahay pa kami diyan. Sino nagsabi sa inyo hindi ako taga Maynila? Yung mga DDS diyan na nakisawsaw lang ng panahon ng eleksyon ay na mga hindi taga Maynila. Kumita lang sa kanilang mga content. Ay ngayon, mukhang itsapuera na si Sara Duterte. Si Presidente Marcos pa ang nag-inaugurate ng San Lazaro Residences. Di iyak kayo mga DDS. At eto, kukunin pa ata ni Presidente Bongbong Marcos si Orme. Di mas lalo na nag-iyakan yung mga DDS. So, ayun lang po mga kababayan. Napakagaling. Magaling. Bilib na bilib si Presidente Bongbong Marcos kay Orme. At nako, baka nga hindi lang maging cabinet member. Baka nga ito ay kasi di ba wala pang kandidato ang administration sa 2028. Hindi kaya hinuhubog itong si Orme para maging standard bearer ng administration? Sa tingin ninyo? Ayaw niyong tumingin. Well, abangan natin. Matagal pa naman yon. Ilang taon pa? 3 years pa. So, trabaho muna. Itong presidente natin sobrang sipag. Pero yung vice presidente natin, sabi ni Robin Padilla, masipag daw. Mabigat naman trabaho. At malayo ang naaabot. Totoo naman, malayo naaabot kasi nagpupunta sa Netherlands kung saan-saan. Tapos kulang daw yung budget. OBP. Wala talaga to si Robin. Wala sa ayos. Wala talagang ayos. Ayos talaga. Kahit kailan. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.